Hello, I'm back. Sorry if the tone is quite low because I am preventing those people outside this room to know that I'm recording. They want to somehow ruin my recording. If ever they sense that I'm recording, they'll do some noises outside, which is quite bothersome and irritating in some sort. Yeah. I remember last time that I promised I'm going to do a Valentine's special vlog which has something to do with my passion. Unfortunately, I can't because my schedule, uh, be it in school, in my commission works, and my personal things, is quite cramped. And also for my personal matters as well, is quite hectic that I cannot make it on time. So I decided I'm going to do it on the next week. So do please wait for it. Also, I'm going to mention the name of some of my students and those who are deeply involved to what I'm doing right now on that video. So do wait for it. I cannot rush the process of that video because I want it to be in high quality. I want to be proud of it. Yeah, so for now, let's resume to a certain video that I've made, and it has something to do with love as well. So it's very fitting for this day. The story is quite unusual. Some might not appreciate it, but it's actually common right now. So, without further ado, here it goes. Enjoy! Proper ako manamit. Alam ko yon. At ganun din naman ang tingin ng karamihan. Hindi intimidating ang presensya ko at ayoko maging nakakairita sa mata ng kahit sino man. Pero wala daw akong redeeming factors o yung dahilan para tumatak ako sa isipan ng kahit sino. Di ako pansinin at wala nagkaka-interes sa akin. Di rin ako sanay makapag-usap ng matagalan at masinsinan sa mga babae dahil noong bata pa ako ay wala akong interes makipag-usap sa kahit sinong babae pwera sa mga kadugo ko. Ang kwentong ito ay maaaring may kakaparehas sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Kadalasan, ang mga opposite sex na lalapitan at nakakausap ko ay mga kaibigan ko lang talaga. Wala akong nakikitang potensyal na maging kasintahan ko. At alam ko na ganun din sila sa akin. Ayoko rin naman kasi na kinaibigan ko lang sila para balang araw madali ko silang ligawan. Naniniwala ko na sa una pa lang, kung ano intention mo sa babae ay kahit paano bigyan mo na siya ng senyales para di maging awkward sa huli. Ayoko namang gayahin yung mga ibang kakilala ko na mga lalaki na hindi lang basta-basta simp, kundi mega simp na totally obsessed sa babae na parang di na alam ni babae na unti-unti nang ini-invade ng kakilala ko yung privacy niya. Ito ang ayokong pinakamangyari sa akin, kaya masaya ako na may konting interaksyon. Kung ayaw ng kursinado ko, edi okay lang, tuloy sa normal na pamumuhay. Medyo nakakaasar lang minsan talaga ang mga babae kasi parati nilang sinasabi na wala silang pakialam sa itsura. Ang importante sa kanila ay lalaking maganda ang pag-uugali. Pero makikita mo na patay sila sa mga lalaking masyadong gwapo na nagpapakita ng mga magaspang na ugali. Parati mong maririnig sa kanila na okay lang, gwapo naman eh. Kahit na napaka-irresponsable o kaya nakakaperwisyo na sa mga nasa paligid niya. Akala mo kung sinong sobrang perpekto dahil gwapo lang sila. Pero sa paningin ko, nagbumukha silang bakla sa sobrang kinis sila. Para di ako lalong mairita sa mga pinagkagawa nila sa sobrang paglalagay ng mga babae sa pedestal sa kanila na parang artista na sila. Parati akong may dalang earphones na nakakabit agad sa phone ko. At any moment, pwede ko i-play agad yung mga typical na pinakikinggan ko. Mapa-OST man ito ng mga favorite na anime or cartoon, soundtrack ng mga video games na paborito ko, o kaya yung mga nilalaro ko sa kasalukuyan. J-pop o kaya J-rock, basta. Kadalasan ito ang mga musika na nagbibigay ng comfort sa akin sa mga sitwasyong naiirita ako. Tapos, minsan, nananahimik na nga ako sa isang tabi kasi ayoko ng mga nangyayari sa paligid ko. Bigla pa ako idadamay sa usapan na para lang ikwento sa akin kung gaano niya sinasambay yung mukha ng lalaking yon kahit wala naman pakialam sa kanya. Isang beses, pauwi na ako galing sa school.
Umupo muna ako sandali sa isang park para ubusin yung binili kong dirty ice cream. Dahil patunaw na, nakakakita ako ng mag-partner na matatanda at ini-enjoy ang pagkakataon na magkasama sila. Masaya sila nagkakwentuhan at wala silang pakialam sa mga nasa paligid nila. Nakaramdam ako ng konting inggit. Di ko naman kailangan kompetensyahin yung mga gwapong lalaki na halos magpuka ng babae. Ayoko ng atensyon na galing sa maraming tao. Ang gusto ko lang ay katulad ditong dalawang tao na nakikita ko sa harapan ko. Ang eksklusibong relasyon na magtatagal habang buhay. Yung klase ng relasyon na di ko mararamdaman na nag-iisa lang ako sa mundo. Oo, di pa ito pumasok sa isip ko noon dahil una sa lahat, bata pa ako noon. Hindi pa yun dapat ang inatupag ko. Dati ay masyado pa akong masigla sa paghahanap ng magiging kapareha sa buhay, lalo na nung malapit na akong graduate sa high school. Pero di nagtagal, sa sunod-sunod na rejection na natanggap ko na halos pare-parehas lang ang dahilan, ay unti-unti na akong nawala ng lakas ng loob. Ayoko na mag-effort na aabot ng isang buwan para lang sa huli ay sasabihan ako ng babae na tumigil na ako sa paniligaw. Kundi may nakita siyang ayaw niya sa akin, ay may sinagot na siya ang lalaki na sabihin nating mas gwapo sa akin, pero halatang paglalaruan lang siya nito. Dahil wala namang masyadong dapat ako i-review nung araw na yon. Nagnilay-nilay ako sa loob ng kwarto ko kung anong klase ba talaga ng babae ang tingin ko ay babagay sa akin. Di lang sa ugali at sa paraan ng paano dalhin ang sarili, pero pati sa mismong hitsura na talaga. Medyo marunong ako mag-drawing, pero hindi sa punto na talagang pwedeng i-hire as illustrator ng isang comic book publisher. Basta sapat lang para makuha yung tamang detalye na kailangan para sa isang character. Ito ang gagamitin ko para mabuo ko ang ideal girl ko. Dapat ay eksaktong-eksakto sa kung ano talaga yung ini-imagine ko na itsura ng babaeng na magiging katabi ko habang nakaupo sa park, o kaya kasama maglakad sa gitna ng ulan habang nasa ilalim ng iisang payong. Nakatulong din yung mga pinapanood ko na anime at cartoons, pati yung mga paborito ko na video game characters para lalo ko siyang mabigyan ng distinct features. At least, ang ideal girl ko ay customized para sa akin talaga. In return naman, mararamdaman niya kung gaano siya ka-importante sa akin, magkasama man kami o hindi. Nung natapos ko na gawin ay tinignan ko ito na maigi. Grabe ang perpekto niya sa paningin ko. Kahit na siguro meron siya mga katabi na mga beauty queen at supermodel o kahit sino pang pinaka-cute na babae ay di ko sila papansinin. Sa kanya lang ako nakatingin at masaya akong lalapit sa kanya parate. Ang sarap ng feeling na nagawa ko ng maayos yung ideal girl ko. Isinilid ko muna ito sa ibabaw ng drawer ng study table ko at lumabas na dali para kumuha ng pagkain. Sa mga susunod na araw ay wala pa rin pagbabago sa buhay ko. Ganun pa rin na kailangan ko, huwag mainggit, at huwag na mismo pansinin ang pagiging di patas ng mundo. Pero, hindi tulad ng dati, mas magaan ang loob ko na para may magandang pangako ang buhay. Di masyadong mabigat ang kalooban ko at di rin nag-aalala kung magiging mag-isa lang ba ako habang buhay. Medyo nawala lang yung katahimikan ko nung lumapit yung dalawang pretty boys sa mga kaibigan ko na babae. Kinausap nila ito at yung isa ay hinawakan pa yung kamay ng kaibigan ko at tumakbay. Yung tili ng kaibigan kong babae ay tumagos sa lakas ng volume ng earphone ko. Narindi ako sa ingay kaya tumayo ako at casual lang ako naglakad papalayo. Nasira nila yung kapayapaan ko dahil sa kung ano man ang trip ng mga yon. Nung nakauwi na ako ay dumiretso agad ako sa kwarto at naglock ng pinto. Naiinis ako at naiiyak dahil napaka-unfair ng mundo. Wala naman talaga akong pakialam kung halos lahat ng babae sa mundo ay landin at pakiligin yung mga ganong klase na gwapong lalaki. Basta may isang babae lang na nakalaan para sa akin, masaya na ako nun. Di ko kailangan makipagparamihan ng babae sa mga lalaki na yan o kaya kunin yung atensyon ng lahat at magpabida. Gusto ko lang ng isang espasyo na nakalaan para sa akin at sa mamahalin ko. Sa gitna ng kalungkutan, di ko napansin, nakabukas ng konti yung drawer ko. Maya-maya ay nahulog yung papel na kung saan nakadrawing ang ideal girlfriend ko. Dahan-dahan ko itong nilapitan at tinampot. Mas maganda pa siya kumpara sa last time na nakita ko siya. Yung imahe niya ay
nakakapagtahan ng masakit na kalooban ko dahil sa di patas na trato ng mundo sa akin. Nawala agad ang lungkot ko at niyakap ko ang drawing ko ng matagal. Sa loob ng kwarto ay huminto ang oras at lahat ng sakit sa puso na dinaramdam ko ay unti-unting nawala. Simula noon ay mas lalo ako naging excited na makauwi sa bahay agad. Bihira na akong tumambay kasama yung mga kaibigan ko sa college. Umabot na minsan sa sitwasyon na kahit na meron masayang lakad ay tatanggi ako para lang makabalik sa kwarto ko at makita ang kaisa-isang bagay sa kasalukuyan na nagpapatahan sa lungkot na di ko nilalabas. Di ko sinasabi sa kanila kung ano ang dahilan ko. Basta ang sinasabi ko lang ay meron naghihintay sa akin at ayoko siya maghintay na matagal. Nag-search ako sa internet tungkol sa mga imaginary beings na nabubuo galing sa isipan ng tao. Dalawa ang kategorya na pasok siya. Ang una ay meme na nauso sa anime realm na waifu. At ang pangalawa ay mga ginagamit ng mga writers para sa effective na pagsusulat, ang tulpa. Waifu, dahil siya ang imaginary partner ko na mag-fulfill ng hindi ko mahanap sa totoong mundo. Yung companionship na bubuo sa pagkatao ko na meron naman palang nakalaan para sa akin. At tulpa, dahil di dependent sa kung anumang input ko ang karakteristik niya at pagkatao. May sarili siyang pag-iisip at nakakapag-desisyon din na malaya sa kung anumang gusto niya. Medyo nasasanay na mga kaibigan ko sa aga ko parati umuwi. At alam nila na di nila ako masasama sa mga lakad dahil meron pa ako haharapin. Yun ang walang iba kundi ang pinakamagandang babae na nakita ko simula nung nanganak ako. Kinakabahan ako habang nag-set ng table for two. Ngayon ko pa lang kasi ito gagawin sa tala ng buhay ko. Nag-google pa ako ng proper placement ng utensils, pati na rin yung ano ang dapat unahin na gamitin. Mas lalo ako kinabahan nung nakapwesto na siya sa upuan sa harapan ko. Parang matutunaw ata ako sa ganda niya. Walang sinabi yung kandila sa gitna namin sa sobrang liwanag ng kagandahan niya. Light snack lang ang nakaserve. Pero pinagigihan ko yung pagluluto dahil espesyal tong araw na to. Nasarapan naman siya sa pagkain pero konti lang talaga siya kumain. Sapat nang marinig ko na masarap ang luto ko para sabihin ko sa sarili ko na tagumpay na talaga ako sa date na ito. Oo, first date ko ay sa loob mismo ng kwarto ko. Ang swerte ko dahil ang nakadate ko ay ang pinakamagandang babae na ata na makikita ko sa buong buhay ko. Madami kami pinag-usapan pero kadalasan ay sa panig ko ang pinag-usapan namin. Sa kanya kasi, kadalasan ng nakukwento niya ay hirap pumili ng damit base sa mood niya, paano siya minsan nagkakasakit sa pabago-bagong panahon. Alam ko na di tama ang ginawa ko, pero sa unang date lang namin ay nakwento ko na agad sa kanya yung mga bagay na nagpapalungkot sa akin na tingin ko ay parang di patas ang mundo. Pero nung nakilala ko siya, ay nag-ibang lahat. Wala na akong pakialam sa kung ano pang gawin ng mga nasa paligid ko. Basta nag-exist lang siya at sinasamahan ako parate, ay masaya na ako at wala na akong kinakatakutan. Napakaswerte ko rin na ibinigay sa akin ng babaeng pipiliin ko kahit na gaano kadami ang ibalandar sa harapan ko. Bilang souvenir, idinrawing ko siya kasama ako sa eksaktong setup nitong first date namin. Kinakabahan ako kasi baka masira ko yung pagkakadrawing ko sa kanya. Sabi nga kasi nila, pag maganda ang mukha ng didrawing, mas malaki ang tsansang mapapangit mo siya pag di mo nagawa ng tama. Pero di nangyari yun. Napaka-perfecto niya kahit sa anggulo. Mas pinoblema ko pa na i-drawing ang sarili ko kaysa kanya. Nagpaalam muna siya sa akin dahil may kailangan din siya asikasuhin sa mundo niya. Nagulat ako ng first kiss namin agad ay sa lips. Naramdaman ko ang lambot at tamang init ng labi niya nung ginawa niya yun. Itinago ko muna ulit sa drawer ang papel na nagre-represent sa presensya niya. Tinignan ko ulit ang mga drawing ko sa mga nangyari sa date namin. Hindi sa pagiging bias dahil ako yung nag-drawing.
Pero ang ganda ng lahat ng drawing ko. Nakuha ko ang lahat ng magagandang anggulo niya. Sa mga susunod na araw ay hindi ako naiirita sa mga pretty boys na parating pinakikilig yung mga kaibigan kong babae. Di na rin ako naasa sa pag nagkakwentuhan sila tungkol sa mga lalaki na yun. Sinasakyan ko na lang yung mga sinisimulan nilang mga usapan. Hanggang sa napansin ng isang kaibigan ko na babae na parang habang tumatagal, natututo na ako mag-ayos at nagiging mas maganda ang presensya ko. Ang sabi ko na lang sa kanila ay meron ako nakakausap na babae na espesyal ang trato namin sa isa't isa. Natuwa sila sa akin at medyo nasurpresa kasi hindi naman ako pala share ng mga personal na bagay sa kanila. Yun din ang iniisip nila bakit parating maaga ako umuwi. Dahil meron na rin pala nagpapasaya sa akin. Sa mga susunod na araw, ay napapansin nila na parati akong bumibili ng mga regalo para sa babae. Nagtanong sila kung para kanino to. Sinabi ko ay para sa espesyal sa buhay ko. Naisip nila bigla na baka malapit lang pala nakatira yung babae. Bakit di ko na lang ipakilala agad sa kanila? Bigla ko na lang sinabi na malayo ang tirahan niya. Long distance relationship ang meron kami. At ang mga regalo na to ay iipunin ko para isang padalahan na lang sa kanya. Habang natutuwa sila sa akin ay medyo nalilito sila sa setup ng relasyon namin. Sinabi ko na rin sa kanila na nagkita na talaga kami kamakailan. At dahil empty battery ako ng first date namin ay dinarawing ko na lang lahat ng eksena na nangyari nun. Buti na lang at di halatang sa loob lang ng kwarto yung venue nung nasa drawing ko. Napaka-romantic pa daw lalo ng kinalabasan kasi mas ma-effort na preserve ko yung memories dahil puro drawing to. Naganap sila ng picture ng babae. Buti na lang at marami akong picture ng Japanese idol. Pumili na lang ako ng medyo mukhang Pilipino at wala halos makeup. Pero in fairness ay kamukha rin kasi ang idol na yon yung waifu ko. Nagandahan sila at nag-best wishes sa relasyon namin. Tinanggap ko na ang buhay na merong karelasyon na waifu at tulpa form. Marami rin pala kami ganito ang sitwasyon. At ayokong ikumpara ang sarili ko sa kahit kanino sa kanila dahil malamang pare-parehas kaming may malalim na dahilan bakit nauwi sa ganitong sitwasyon. Ang tanging bumabagabag lang sa akin ngayon ay kung susundin ko ba yung trend na kumuha ng 3D version niya. Ang dami na kasing games at apps na pwedeng mag-customize ng female avatar na pwedeng mag-represent ng sariling waifu. Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. Hindi akma sa lahat ang mga naging resolusyon sa istorya, pero maganda na rin na ito ay pag-usapan. The informal term waifu is used by members of the anime and related media fan communities to describe female characters that they are attracted to. This term is used across the mediums of anime, manga, manhwa, webtoons, and video games. As a single fan or fan base designates a character as a waifu based on their subjective attraction to her. Multiple characters can be a waifu and possesses completely distinct personalities and characteristics. The term waifu comes from a Japanese rendering of the English word wife. However, waifu is rarely used to refer to a female marriage partner in Japanese daily life, and the term suma is generally used instead along with a few other variants. Sa mga taong pinagkaitan ng panahon na makaranas ng matatag at payapang relasyon dahil sa walang nakakagusto o tumatanggap sa kanila, gumagawa sila ng paraan para mapunan man lang ang pagkukulang na ito. Gusto lang naman nila na maramdaman na kumpleto sila at magpatuloy sa tipikal na buhay nilang walang hinanakit. Sa individual na ayaw ng mag-aksaya ng panahon na makipagkumpetensya dahil alam naman nila na dehado at wala silang pag-asa sa umpisa pa lang. Itinutuon na lang nila sa ibang paraan ang karanasan na kung paano magmahal. Sa kwento natin ay gumawa siya ng isang personalidad na babae na magsisilbing kasintahan niya.
At ang kumakatawan dito ay ang drawing niya sa kung paano ang hitsura ng babae na sa tingin niya ay babagay sa kanya. Oo, ang lahat ng ito ay nasa imahinasyon lang niya. Hindi man ito parehas na kung paano mo mararanasan ang totoong relasyon sa isang buhay na babae. Pero kahit paano ay natutumbasan nito ang matagal ng lumbay na nararanasan nila. Kumpara sa mga ini-imagine ng karamihan sa K-pop idols, mas malalim ang nagagawa nila sa mga ganito. Maaaring binase sa isang anime or cartoon character pero pwede niyang baguhin ang ilang katangian nito, kumporme sa kung ano ang ikasasaya niya. Kung sa real life idol ay merong pinanghahawakan na totoong tao na nag-i-inspire sa kanila araw-araw, ito naman ay pwedeng isolated sa mundo niya na may konting pinagkukunan ng kung anumang episode o eksena na nakikita niya na mas kaakit-akit dito. At meron din naman na gawa mismo nila at walang pinagkunan. Ang pinaka-epekto ng ganitong gawain ay maaaring makontento na siya sa ganitong buhay at di na siya maghangad pa na magkaroon ng totoong relasyon. Dahil nasa isip nila na walang tatanggap sa kanila na mga kababaihan at ayaw nila mag-aksaya ng panahon. Gusto lang nila magpatuloy sa kung ano man ang pinagkakaabalahan nila sa pang-araw-araw.